Who is a God like you? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Zaijan Oherio, isang pagbati po mula kay Sister Ellen Toledo. Ngayon po ang pag-aaralan po natin ay huling bahagi ng aklat o ng sulat ni Prophet Micah. So ano po bang ibig sabihin ng Micah? What is the meaning of his name? Pag sinabi po nating Micah, who is like Yahweh. Yan po yung ibig sabihin niyan. Kung merong mang Micah sa atin, who is like Yahweh. Yan po yung ibig sabihin. Pag Michael naman ang pangalan mo, ang ibig sabihin nito ay who is like God. Yung L po kasi, ang ibig sabihin God. Pag Yah or Yahweh, Micah, ang ibig sabihin ay the Lord or Yahweh. So tingnan po muna natin sa Hebrew. So ito po yung Hebrew po nito. Mi-el, kamukha. Interesting po, no? Kasi sa Tagalog, pag sinabi mong ka-look-alike, kamukha. Sa Hebrew, ganun din. Yan, tingnan niyo po, kamukha. Kamukha. Who is God like you? So, basahin po natin dito sa verse po natin sa huling bahagi ng Book of Micah, chapter 7, verse 18. Who is a God like you? Pardoning iniquity and passing over transgression. For the remnant of his inheritance, he does not retain his anger forever, because he delights in steadfast love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. You will show faithfulness to Jacob and steadfast love to Abraham, as you have sworn to our fathers from the days of old. Ito po ang mga katuruan natin ngayong araw. Who is a God like you? Number 1, God forgives like no one else. Napansin niyo po dito sa mga devotions natin patungkol kay kay Prophet Micah, lagi niyang nire-rebuke, puro rebuke ito Judgment ito against sa bayan ng Diyos. Sa chapter 3, makikita niyo yung listahan ng kasalanan ng bayan ng Israel. Pero at the same time, merong pangako na darating yung Messiah. Kaya po sa chapter 4, yun yung description ng, yung mundo na maganda. Yung mundo na inaayos ng Diyos. Yan po ay chapter 4 and chapter 5. Ito po yung prophecy patungkol sa pagdating ng Messiah na ipapanganak sa Bethlehem. Now, pag tinignan niyo po yung flow ng Micah, makikita nyo, bagamat punong-puno ng kasalanan yung bayan ng Israel, merong hope, merong pag-asa. At yung pag-asa po ay na kay Kristo. Now, sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, merong forgiveness. No? Merong kapatawaran. So, hindi niya lang aayusin yung mundo, hindi niya lang ililigtas yung mga tao. Unang-una, tatanggap sila ng kapatawaran. So, maganda yung tanong ni Micah, who is God like you? Pardoning iniquity and passing over our transgression. Sino ang Diyos na gaya mo, nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Now, lagi ko pong sinasabi, ang Diyos walang pinapalampas, walang pinapalusot na kasalanan. Sabi nung kasunod na Micah, Nahum, sabi nung Nahum 1:3, I will not let the guilty go unpunished. Yan po yung principle ng Diyos, walang kasalanang hindi dapat parusahan. Pero bakit lumampas yung kaparusahan sa atin? Bakit tayo pinatawad ng Diyos? Bakit lumampas yung justice o yung kaparusahan na para sa atin? Yun po yung concept ng Passover. Lumampas yon, hindi ibig sabihin ay nakalimutan ng Diyos, na parusahan tayo. Hindi ibig sabihin nun ay walang hustisya ang Diyos. Ang ibig sabihin lang po nun ay lumampas sa atin kasi sinapo ni Kristo. Kaya meron talagang kapatawaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil po kay Jesus Christ, mga kapatid, walang
tindi ng kasalanan o laki ng kasalanan o bigat ng kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya kung si Micah na-appreciate yung Diyos, no, who is a God like you, pardoning iniquity, mas lalo na tayo. Bakit? Kasi alam natin na dumating na ang ating Panginoon Jesucristo. Si Micah, nilulook forward pa lang niya yung pagdating ni Jesus. Sa panahon natin ngayon, dumating na si Jesus 2,000 years ago, inalay na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat mas na-appreciate natin si Lord. Mas lalo tayong, alam niyo yung may sense of awe and wonder na, Lord, you are my King who died for me. Diyos na nagkatawang tao, piniling mamatay doon sa krus para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Lord, thank you. Who is a God like you? Walang Diyos na ganun. Lahat ng mga Diyos-Diyosa na iba't ibang mga relihiyon, mga kapatid, wala ni isa man sa kanila na nagsakripisyo na ginawa ng Panginoon, kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung tanong na who is a God like you, mas malalim sa atin dapat yun, no? Mas matindi yung appreciation natin na, Lord, who is a God like you? Walang ganitong relihiyon, walang ganitong pananampalataya na Diyos na nagkatawang tao na matay doon sa krus ng Kalbaryo sa kapapatawad ng aking mga kasalanan. So God forgives like no one else. Pangalawa po, God erases our sins like no one else. Ang Diyos yung nagbubura ng lahat ng ating mga kasalanan na walang ganitong klaseng, yung God will erase all of your sins. Wala kang makikitang ganitong klaseng tao, kahit pinakamabait na tao, kahit asawa mo pa yan na mahal ka, hindi niya kayang burahin yung iyong kasalanan o kalimutan ang iyong kasalanan. Pero sabi rito, He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. Ito yung picture na yon, na punong-puno ng korupsyon yung bayan ng Israel, pero sabi niya, lahat ng mga kasalanan natin, itatapon ng Diyos doon sa kalaliman ng dagat, hindi na aalalahanin magpakailanman. Kaya sabi nga sa ibang mga talata, no, I will remember your sins no more. Kaya yung ultimate fulfillment nito, nasa Panginoong Jesucristo eh. Dahil sa Panginoong Jesucristo, wala nang kasalanan tayo na gagamitin pa ng Diyos laban sa atin sa araw ng paghukom. Wala nang sasabihin ng Diyos sa atin na, tinan mo, ito yung mga kasalanan mo, oh. Dahil dyan may kaparasahan ka. Wala nang ganun. I will remember your sins no more. Buburahin na ng Panginoong Diyos lahat ng ating mga kasalanan dahil hinugasan na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Who is a God like you? God erases our sins like no one else. At pangatlo po, God loves you more than anyone else can. Wala nang may kayang magmahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Wala nang iba. Kahit pinakamalapit na tao sa buhay mo, kahit nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, walang kayang magmahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Diyos nagkatawan tao, that settles it. Wala nang question, no? Wala nang kayang magmahal pa sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng Diyos. Yan pa lang dapat meron na tayong comfort, meron na tayong peace and security. Secure na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po rito, you will show faithfulness to Jacob and steadfast love. 2 beses po inulit dito yung steadfast love. Steadfast love. Sa verse 18, He delights in steadfast love. Tapos sabi rito, and steadfast love to Abraham as you have sworn to our fathers from the days of old. Ano nangyayari dito? Kala ko baka mahal ni Lord. But sabi rito, Jacob, faithfulness to Jacob, to Abraham. Steadfast love to Abraham. Mga kapatid, if you miss the point, ang sinasabi ni Prophet Micah, ito na yung huling verse ng sulat ni Micah, tong verse 20. Bakit ganito yung conclusion? Mga kapatid, ito yung pinaka-conclusion kasi ang sinasabi ni Prophet Micah, yung Diyos natin, pag umibig, covenantal. Anong ibig sabihin ng covenantal? Based on promise. Nangako siya doon pa lang kay Abraham, mamahalin niya yung bayan ng Israel.
covenantal, based on promise. Kaya anong ibig sabihin nito sa atin ngayon, mga kapatid? Yung pagmamahal ng Diyos sa iyo ay hindi nakabase sa iyo at kung sino ka at kung anong kayang mong gawin. It is not based on your performance. You cannot, increase the love of God for you just because you are good. At hindi mo rin kayang bawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo just because you're bad. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, covenantal. God promised to love you because of the Lord Jesus Christ. Kaya forever secure tayo sa pag-ibig ng Panginoon because His love is covenantal. Now, bilang application po sa pag-aaralan po natin ito, number 1, love just as God has loved you. Sabi po sa John chapter 13, verse 34, "A new commandment I give to you, that you love one another." Paano daw natin mamahalin yung ating kapwa? "Just as I have loved you, you also are to love one another." Yung pag-ibig sa atin ng Diyos, yun yung gusto ng Diyos na gawin nating pag-ibig sa iba. Yung standard ng pag-ibig ng Panginoon Jesucristo sa atin, ganun din daw natin dapat mahalin yung iba. Mga kapatid, this is a huge challenge. At nawa, matutunan natin magmahal unconditionally, covenantally. Na it's based on promise. Mahalin mo yung asawa mo ng, based on promise. Kahit ano pang mangyari, mahal kita. No? Kahit pa dumating sa pagkakataon na hindi ka nakamahal-mahal, mahal pa rin kita. Parang yun sa mga anak natin, kahit maging salbahe, mahal pa rin natin. Covenantal po yun. Based on, kumbaga sa Panginoon, based on promise. I will love you whatever happens. Number 2 po, forgive just as God has forgiven you. Hindi lang magmahal kung paano magmahal ang Diyos. Kung totoong ginagawa mo yan, matututunan mo ring magpatawad kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you." Magpatawad ka kung paano ka pinatawad ng Diyos. Kaya mga kapatid, release mo na yung forgiveness sa ibang tao na nakasakit sa'yo, nanay mo, tatay mo, o malipusta sa'yo, humamak sa'yo. Forgive them just as in Christ God has forgiven you. Pangatlo po, do not hold people's sins against them. Huwag nating gamitin o bilangin yung mga kasalanan ng iba at gamitin natin laban sa kanila. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 19, that is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. Sa Tagalog po, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ganito po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbibilang ang Diyos ng iyong kasalanan para pag nag-away kayo, lahat yun sasabihin sa iyo historically, no? Ito ginawa mo nung Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kaya mga kapatid, apply natin to lalo na sa mga mister natin, sa mga misis natin, no? Sa mga mahal natin sa buhay. Huwag nating bilangin yung kanilang mga kasalanan, huwag nating ilista sa ating mga isipan. Do not hold people's sins against them. Para pag nag-away, no? Nag-away nga naman yung mag-asawa, ang dami mong bala, mga missile. Ginawa mo ng Thursday, ginawa mo ng Friday, ginawa mo ng Saturday, ginawa mo last year, 10 years ago, ang daming mga missiles na naglalabasan. Do not hold people's sins against them. That's the love of God. Ganyan tayo minahal ng Diyos. Ganun din tayo magmahal sa iba. Para po sa ating discussion, when was the last time you appreciated God's love and stood in awe of Him? How will you apply today's devotion to your life? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, how does Micah reveal Jesus as the promised King? Ito na po yung part 3 natin. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, who is a God like you? You have loved us with an everlasting love. Thank you.
Please teach us to love others just as you have loved us. Enable us to love those who are difficult to love. Help us forgive as you have forgiven us through Jesus Christ. Remove bitterness, resentment, and anger from our hearts. And give us the grace to release those who have sinned against us. Keep us from continually holding people's failures against them. Help us to love and forgive like you. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.